Ever since alam ng administrasyon, alam nyo kung nasaan si Kibuloy. Hindi lang kayo makapasok kung nasan siya kasi bawal. Yung lugar tayo na pasukin. Since alam ng administrasyon, alam nyo kung nasaan si Kibuloy. Hindi lang kayo makapasok kung nasan siya kasi bawal. Yung lugar tayo na pasukin. So ang ginawa nyo, hinostage nyo ang KOJC. Pinahirapan nyo yung mga member ng KOJC na alam nyo hindi matatanggap ni Pastor Kibuloy na ginaganon yung kanyang mga missionaries. Matukin ang inang mga yan, mga sinungaling yan. Ramdam nila na mali yung ginagawa nila. Mali naman talaga eh. Mga tukin ang inang mga yan, mga sinungaling yan. Oo, sobra. Sa totoo lang merong mga pulis, merong mga pulis na may mga kaibigan silang pinadala dun sa KOJC kasi pito yung pulis sa family ko. Totoo lang. Yung iba dun na naipadala is kaibigan nila. Yung iba ayaw talaga. Gusto nang umuwi. Kasi hindi raw nila maramdaman na pulis sila. Oo. Totoo naman. Kumapon sila eh. Pag bungkali ka ba ng lupa, pakiramdam mo pulis ka, ang feeling niya construction worker siya. Minero. Minero, di ba? Tapos parang ramdam nila na mali yung ginagawa nila. Mali naman talaga eh. O, di ba? Sino mo nag-training ka ng combat? Paniniwala ka na nakahuli ka ng Hindi siya talaga nahuli. Iabalos. Ever since alam ng administrasyon, alam nyo kung nasaan si Kibuloy. Hindi lang kayo makapasok kung nasan siya kasi bawal. Yung lugar tayo na pasukin. So ang ginawa nyo, hinostage nyo ang KOJC. Pinahirapan nyo yung mga member ng KOJC na alam nyo hindi matatanggap ni Pastor Kibuloy na ginaganon yung kanyang mga missionaries. Maski ako, kunyari ako si Kibuloy, tapos may pamilya ako, yung pamilya ko, hinostage, kinakawawa. Lalabas ako for my family. Oo, totoo. Diba? Hindi, wala akong pakialam sa sarili ko, lalo na kung may edad na rin lang naman ako. Ilang araw na lang yung itigil ko dito sa mundo. Pero grabe naman, sa point pinadala, di ba? Overkill na yun eh. Pero ang sabi niya ni... Yung sitang diwata, hindi niya alam, nasmuto na si... Oy, hindi. Oo, hindi niya alam. Hindi niya alam, nalaman nila sa Facebook. Hindi diwata. Hindi ka naman tanga. Hindi alam ni Diwata. Itim na duwende. Hindi nag-uusap ko eh. Nag-uusap Sa lahat ng diwata sa impyerno. Ang bobo. Pero naloka ako, nalaman niya sa Facebook lang na sumuko na pala. Wala na ng boss ko dati. Nasabi niya, pag sumuko dapat si TV, pupunta sa yan. Hindi daw sa area na yun na sumuko. Hindi ka alam ba na sumuko si TV? Ay, si sa kaibigan. Ano, before pa lang meron ng usapan niya, ipag-usap na yung mga matataas na tao ng KOJC, nagsusuko ni Atty. Kibuloy, pero ayaw niya kay Diwata. Ayaw sa pulis kasi sigurado yung 10 million. Binigay pa rin daw. Binigay sa PNP. Binigay nasa news Okay. Binigay pa rin daw sa PNP. Bahala sa dapat yung bigay nila sa KOJC, ipagawa nila yung mga sinira. Para nagsan pa ng kaso si Tatay Dito kay Avalos. Siyempre. Alam mo kasi ang sinabi ko sa buong sigurado. Nakakaloka, no? Sobrang ang gulo-gulo. Papasok pa sa dito ka kayo, men. Madam Bibos, balita ko, magbe-birthday si Bongbong Marcos. Ano ang regalo mo? Yan. Ano, lagayan ng cocaine. Para hindi naman halatang nasa loob. Yung medyo may kulay. Alam niyo naman, di ba, kinikwento ko yan, galing ako sa pag-viral. O kaya yung sing-sing, tapos may cocaine sa loob. Parang ganyan. Siya, tatalikod lang siya. Bukod niya lang yung wala sa Akala ko ganyan. Hindi kasi dati, yung mga kasama ko sa Japan, may mga ganyan, mga cocaine din, mga class A na
nasa sisig na. Tapos kinakastas na niya. Eh, nagre-regalo ko sa kanya. Kung baka kay Lisa yung sisig. Ano yung Pero lagyan mo tawas. Tawas ang nasa loob. Eto na, inilipat na raw ang ating pastor sa Quezon City Jail. Oo. Nasa Quezon City Jail na siya. So pwede na siyang galawin doon. Ang nakakaloka, si Alice Buo nasa tracking. Ang bata-bata pa. Yung matanda, ilalagay nila sa Quezon City Jail. 70 plus na rin naman. Meron na yata ang arrangement kay Alice ko. Kakanta na kahit anong request na kanta Eh, yun naman na eksena, hindi naman yan susuko, hindi naman yan talaga nahuli, sumuko yan. Film, sunduin pa ng jet. Meron niyang usapan na Arrangement. lahat naman yan, revenge nila kay Tatay Digong. Yung ginagawa nila ngayon, kung iisipin nyo, huwag tayo magpakatanga ha. Ginurbor dati ni Tatay Digong ang mainstream media. Ginagandihan siya. Nag-apply si Bongbong Marcos sa kanya as Secretary of Department of Ni-reject. Culture, ni-reject. Sinabihan siya ni Tatay Digong na mga weak Mga. at babangat. Ilang congressman ang inurbor din ni Tatay Digong ng mga buwaya. Ngayon, ayaw nilang mapabalik isa sa mga Duterte. Kaya ang pinupunto nila para ma-impeach ay si Vicky Sara. Pero may pronouncement ngayon. Ako, Drama na. Bakit? Kunwari. kung gusto niyang gumalaw, noon pa siya gumalaw. Pinaghintay niya pang maging ganito yung eksena. Alam niya naman na nagdodroga yung kapatid niya. Sa kanya galing yung informasyon. Paano yun, mami, kung sakasakali gumalaw siya? Baka madamay siya kaya hindi ko tinunod mo. Talagang madadamay siya. At syempre, sinasabi nga natin na blood is bigger than water. Pabayaan yung kapatid niya. Hindi niya pababayaan yung kapatid niya. Pero kasi once lagi ko man sinasabi, kapag ikaw tumakbo kang politician at naupo ka, naluklok ka, ang family mo ay hindi na first priority mo. Ang first priority mo ay ang Pilipino, yung constituents mo. Tama yan. Diba? Kaya ka tumakbo para paglingkuran ng taong bayan, hindi para paglingkuran yung pamilya mo at hindi para pagtakpan yung baho ng pamilya nyo. Correct. Yan ang totoong politicians at totoong gustong tumulong sa bayan. Tama. Diba? Bakit sila tumakbo? Katulad ng 740 hectares din sa Ilocos. Gusto na naman nilang mapunta sa kanila. Hindi binigay. Kaya sila tumakbo para makuha yung mga frozen assets sa ibang bansa. Eh, mamamatay na rin lang naman kayo. Bakit ba ng kayamanan? Ay, paano yung mga... Yung bang tatay mo, may nagawa mo yung kayamanan mo, na-revive yung buhay niya, hindi naman. Hindi ba dahil kay Tatay Digong, hindi pa yung mabuhay sa tibingan ng mga bayan? Ay, sabi niya yung pero yung mga descendant nila. Descendant niya yung mukha niya. Yung mga aliporas na sa baba. Naku, tatay. Mas marami tayong nagugutom dito. Tignan nyo Tama. Sa ilang araw na pag rally ng tagaliwasan ilang homeless po ang napakain namin. Tumapa na nga eh. Diba? Kaya mga ako dyan, nililipad mo ng nila, hangin. mayroon nag-rally Sobrang dito eh. kapayatan, nililipad mo ng hangin ngayon, yung kabataba na, ganito na kapakil. Saka isa pa, nakakatulong din tayo. Dahil naging malinis dito. At yung mga nagtitinda, diba? Nagbibili mga paninda nila. Hindi sa bagay totoo yun lang sa malaki mga- sa mga homeless. Yung pumipila sila at hindi po namin pinagdamutan ng mga homeless dito. Hindi kami alta-alta, dear Pebbles, hi dear, mga ganun-ganun, walang ganun. Sabi ko ba, Sabi mo din mama, no, Ma'am Pebbles, kaya doon na-input na yung ano, wala na daw pagkain. At pangbayan. Hindi po kami mauubusan ng pangkain. Dahil... Maraming bigas galing kay Romualdez. Tama. marami supply. Meron kayong 5,000 pesos at 5 kilong bugas. Yung pala ako bigyan ng jacket yan. Pero hindi niya pera yan. Hindi yung pera. Hindi mo pera yan. Eh, pinuting na ni Vicky Sara kung sino lang ang makawak ng pesa. Saldi ko Siya. Tambalos ko. O, di ba? Anong karapatan mo na hawakan yung pera ng bayan? At pinababayaan mo naman, bongbong.
Yung pera yan. Nabuhay na lang kayo sa pagnanakaw. Kanina napadaan ako sa Congress pala yun. Nasaan ko sa Brad Rider, ay Brad Rider, kuya, diyan ba sinuting yung Maya Days? Ay, hindi Congress. Sorry, akala ko yun. Mamis. Hindi sila, hindi yata sila sa ito ni... Congress pala yun. Isama sa hearing eh. Mami, thank you so much. Punta kayo sa EDSA Friday group na to kami sa EDSA Friday. Saan tayo doon pa sa breaks? Yes! Kasi may backup na. Oo, nilarangan na nila. Ay, Peoples, may nagtatanong, dati mo daw bang kaibigan si Lisa? Yes, yes. Yes daw, yes. Silang dalawa. Kita mo, ako lang sa kasi TV yung vlog na pinasalamatan niya sa Thanksgiving niya. Ang binanggit niya na pangalan sa lahat na nag-vlog ha, RJ Nieto and Pebbles Kunani. Dati kasi na kaibigan, pero kasi sinabi ko sa kanila once na may nakita ko yung kapulukan, hindi tayo pwede maging magkaibigan, babarahin tayo. Kaya lumalaban ako. Pwede ako umarte na wala ako nakikita para mayaman sila ko kayo, di ba? Pero bakit ako nagpapagod? Kasi hindi ko matiis na makita yung mga kapwa ko Pilipino naghihirap. Sanay po ako sa hirap. 23 years ako humiwalay sa magulang ko para magtrabaho. Hindi ko kailangan yung manggaling sa masama. Magkaroon ka ng bakit, kaya ko po pagtrabaho yan. Nagkaroon na po ako yan. Hindi ko kailangan yung pera nila, yung mga Chanel, Gucci, Louis Vuitton nila. Meron po ako yan. Pinagkakuran ko po sa sarili ko. Binenta ko yung katawan ko sa sa Japan, nagpok-pok po. Miss Peoples, nabanggit mo na rin lang na kayo dalawa lang ang pinasalamatan nitong mag-asawa. Sapat ba ito? Kasama yung pag-vlog niya, kayo OFW kayo, siya nag-vlog mo, nag-vlog din kayo. Sapat ba ito para manirahan si Thinking Pinoy sa abroad sa UK? Sapat ba yung kinita niya nung pag-vlog niya? Hindi, syempre galing na yung kanilisa. Hindi lang naman yung pag-aaral binigay sa kanya. Meron siyang bahay na may swimming pool. Ilan ang bahay niya? Meron siyang magagandang kotse. Paano hindi ko malalaman? Ay, anak-anak ko siya. Nako, doon, naka-live ang mga kasama Anak-anak natin. kita, alam mo yan. I was supposed to live in your place in Bulacan. Dala ko na yung maleta ko that time, pero hindi ko lang binabasa ko. Umuwi uli ako. Sa kanya na ako titira na. Kasi nung narinig ko yung mga sinasabi niya na lagi ako kasama sa for sure, lagi ako kasama niyan sa tour, ganyan, sa state visit, ganyan. Tapos matapos ako ng posisyon sa malaki niya, pakpak na yung ganyan. Parang hindi ko na parang lang tiniyatak ko ng puso. So ang ginawa ko sa kanya sa to, ay RJ, uwi na muna ulit sa Manila, babalik na lang ako sa iyo. Hindi ako ba? After nun, tinalaban ko. Yun yung time na scripted na ginugulgur na rin na si Atty. Vic. Ako una yung babalik. Dahil kapag hindi nila tinanggal si Vic, hindi sila mapapahuling lahat. Yung mga nakaupo ngayon, wala lahat yan. Unang-unang wala dyan si Mel Robles. Hindi siya magiging general manager ng PCS o kapag nakaupo. Pero hanggang ngayon pa. Mura lang po, ano kasi yan eh. Di ba inaarang yan ni Atty. Vic? Hindi na-approve ni Atty. Vic yung recommendation nila. Pati si recommendation, pati yung posisyon ng PT, hindi niya pinabubahan. Si Lisa, hindi pwede sa kanyang gano'n. Ang laki palang mali nito Mami Peoples kung tutusin kasi biro yung ginagastos dyan sa ibang bansa lalo sa UK, di ba? Hindi biro kapag wala kang trabaho at hindi ka anak ng mayaman, hindi biro mag-aral sa UK ha. At lahat na nag-aaral sa UK, pumapayat, siya lang tumaba ng tumaba. Saan ka nakakita na nag-aaral sa UK, nanonood pa ng musical? Diba? Nagpo-post siya, nanonood ng musical, magkano rin yung pinibayad, ang entrance ng musical, magkano? Manonood ka ng Miss Saigon, ng mga excuse me, magkasama tayo, alam ko buhay mo, no? Alam ko, kilala kita nung wala ka pang pera. Siya lirang paklaban. Abay, kung tutusin pala, isa itong papasok ito sa tinatawag na pandarab book. Talagang pandarab ko. Kita mo nananahimik ngayon. Kilala ko yan.
Kung wala kang pera yan, napaka-maawain at matulungin yan. Ayaw niya sa lahat, hindi kinakawawa. Yung nangyayari ngayon sa KOJC, ayaw ni Titi ng ganyan. Pero hindi siya nagsasalita. Kasi nga, sabi niya, do not bite the hands that feeds you. Diba? Kakagatin yung kamay ng tao nagpapakain sa'yo kahit alam niya mali ka. Tinunok niya na lang yung problema niya. Kadiri. Sana huwag kayo magsawa. Wala rin daw ba tayo? At wala po yan. Nanawagan na tayo kasi baka mamaya magpunta ibang tao. Dapat po na bukas po nasa loob na kami ng Malacanang. Charot! Ngayon na po kasi may concert doon. May birthday yata ni Apoy, no? Hindi ba birthday ni Marcos? May concert sila ngayon. Tingnan mo, parang nagse-celebrate pa sila sa naging achievement. Ngayon daw nila yung makasuko si Ngayon ang birthday ni Sandro daw. So pang walang, Sandro, namunga na ba yung mga dragon fruits? Saka pang balik mo. Bakit may farm pala ng Dragon Fruit? Wala ka mang alam sa politics. Ewan ko sa inyo. Kaya sana lang huwag kayong magsawa sa paglaban. At huwag po kayong pupunta bukas dahil wala kang iwasan. Friday. Friday tayo, Friday tayo. Oo, kasi kami naman sa EDSA Friday, 4 to 6, pumunta na kami dito. Pumunta na kami dito lahat. Para Wala dito, sa Friday tayo. Kasi sa Friday tayo. Pag wala dito, ano nyo lang ako, message nyo lang. Punta kayo lahat ha, inaanyaya ko kayo. Sige, Birthday mo ba?